Okay, aking mga loyal followers, plus yung mga extra viewers dyan. Kumusta po kayo? Magandang gabi po. Marami po tayong mga issue, mga national issues na pangit pag-usapan. Pero kailangan po kasi nating pag-usapan. Kailangan nating pag-usapan. Kasi damay po tayo sa mga issue na ito. Pero, sa ngayon po, mayroon po tayong sa side, muna natin itong mga pangit na issues. Pag-usapan muna natin itong magagandang pangyayari na magagandang issues na nangyari lately. Actually, kahapon lang yata ito. Ang una po, itong pagkapanalo ng Tito Vic and Joey. Siguro alam na niyo kasi talagang pinag-uusapan eh. Diba nung mga nakaraang buwan, yung inagawan sila ng trademark. Alam niyo itong istorya nitong Tito Vic and Joey and the trademark Itbulaga. Talagang, kung ako ang masasabi ko, itong Tape Incorporated, yung halos host, masyado pong makapalang mukha. Diba? Kung ikaw, alam mo mismo na hindi iyo, bakit mo ipipilit na angkinin? Porke itong pangalang ito, itong trademark na ito, nagbubuhos ng malaking pera. Which is true. Totoo naman po yun. Na talagang malaking pera ang ipinapasok nitong trademark na Itbulaga na ito. Kaya, kumbaga, pinag-interesa nung mga halos-hos ng Tape Incorporated to the point na parang wala silang pakialam kung napagtatawanan sila ng tao o nababatiko sila ng tao. Parang wala lang. Diba? Para sa akin, kung ako, hindi ko po kayang ma-take yun. Yung alam ng lahat ng tao na nang-agaw ka. Tapos pilit mong inaangkin at pinagkakakitaan. Di ba? Pero ganun pa man, kaya dyan nyo po makikita kung sino yung totoong may-ari at yung nangaagaw lang. Parang yung, kung maalala ninyo, yung story doon sa Book of Solomon, di ba, yung issue ng dalawang ina na nag-aangkin ng isang baby na ang hatol nitong napaka-wise, napaka-genius na Haring Solomon para makita niya kung sino yung tunay na ina, yung ganito yung hatol niya. O sige, paghatiin yung bata, putulin yung bata, pumayag yung isa. Pero yung isa, hindi pumayag na putulin yung bata. Dahil siyempre patay na pag pinutol yun, patay na. Ngayon, yung hindi pumayag, doon po inaward yung bata. Kasi according to King Solomon, yung nanay, yung babae na kumbaga ibinigay na lang niya, ipinagpaubaya na lang niya yung bata, wag lang patayin. Pero yung isa na payag na, diba, kawalang utak man ang ganun, puputulin mo yung bata, ano yon, tinapay? So, doon inaward. Now, kaya ko naalala yon dahil dito rin nga sa issue nitong Itbulaga, na ilang buwan po na nagpaubaya yung Tito Vic and Joey, na alam naman ng taong bayan, alam ng buong bansa, alam ng mundo, alam din niya ng mga halos-hos kung sino talagang totoong may-ari.
Ang may totoong may-ari niyan ay si Joey De Leon. Dahil siya yung nag-conceive ng pangalang Itbulaga. Pero ngayon nga po, ito na, sa wakas, ako kasi parang may feeling din ako na maibabalik yun sa kanila. Maia-award sa Tito Vic and Joey. Dahil, ang sama naman po, magiging masama kasi ang tingin ng taong bayan sa korte, sa huwes, kung ia-award, kung ang magiging desisyon ng court, i-award ito sa mga halos-hos. Diba? Kaya tama din naman. Tama yung naging desisyon. At ngayon nga, masaya ang, syempre, ang pinakamasaya dyan, yung Tito Vic and Joey. Dahil sa wakas, napatunayan na kanila talaga. At magagamit na nila ng legal. At ang illegal na gumagamit, kung gagamitin pa nila yung talaga makapalang mukha nila, na mukhang tuloy-tuloy pa rin nilang gagamitin. Itong yung Tape Incorporated, yung nandiyan sa nandiyan sa Channel 7. Oh. 'Di ba? Kumbaga, ang ginawa lang nila nung TVJ, nagpasensya lang. Nag-antay ng tamang pagkakataon at alam nila na sa kanila pa rin yun, may award. Ang sama pa rin talaga ng pakiramdam ko. Mainit ako. So, ngayon nga, ano ba yung narinig ko sa kanila na hindi muna nila gagamitin yung Itbulaga sa kanilang programa doon sa Channel 5 hanggat ginagamit ng tape itong brand na ito na trademark na Itbulaga. Paano yan kung tuloy-tuloy na gagamitin ng tape? Dahil makapal nga ang mukha Paano yan? Pero, just today, may narinig ako na balita na gagamitin na nila ng TVJ. Dapat lang. Inyo yun Ngayon, tingnan na lang natin kung habang pag niresume na ng Tito Vic and Joey ang paggamit ng trademark, tingnan natin kung ano ang gagawin ng tape. Diba? Tuloy pa ba sila o kahiya naman? So, yun po ang isang magandang, medyo masayang balita. Ang pangalawa po na masayang balita ay ito nga pong Christmas convoy, civilian Christmas convoy na binuo ng mga civilians na karamihan po ay mga kabataan, mga mangingisda, tapos mga ibang halo-halo po ng mga tao from all walks of life. Mukhang kasama nga yata doon hindi nabanggit kung kasama talaga si Manny Pacquiao. Kasi dati, sabi kasama. At saka si Senator Risa Hontiveros. So, ngayon, kahapon nga po, di ba nag-umpisa na silang bumiyahe papuntang Palawan. And from Palawan, tutuloy na sila ng mga isla, yung mga isla na sakop natin sa West Philippine Sea. Ang isang malungkot nga lang po, hindi sila pinayagan ng Philippine Navy, ng authorities natin, na talagang makalapit doon sa Ayungin Shoal, doon yun, in reality, yun talaga nga ang kanilang purpose, supposed to be. Ang purpose nila is pasyalan, dalawin yung mga tropa ng sundalo na nagbabantay doon sa BRB Sierra Madre. Yun talagang balak nilang puntahan at magdala sila ng regalo para nga siguro itong ventilador na nakakaubos sa akin. Sandali.
kayo nung nakakaubo. Talaga namang inuubo ako eh. May pneumonia na naman yata ako. Diyos ko. Ngayon, yun ang isang medyo disappointing. Kahit ako hindi ako kasama. Pero kung nasa Manila ako, baka sumama rin ako. Ang dami nilang dalang mga regalo at mga supplies para doon sa, primarily para doon sa mga kasundaluhan natin na nasa BRP, Sierra Madre. Ewan ko kung anong mangyayari kasi hindi sila makakalapit dahil binawal sila ng, nakakalungkot naman ano. Kumbaga, gusto mong dalawin pero binabawalan ka. Ewan lang kung kahit man lang papano sa malayo, makakapagkawayan ba lang naman ba sila? Kahit papano. It's heartbreaking. Tapos hindi sila yung talagang personal na mag-aabot. Kasi ang gusto lang naman mangyari nito mga tao, sila ang personal na mag-abot ng kanilang mga regalo, ng kanilang pasalubong, at magbate, personal, at siyempre siguro, makadaupang palad, mayakap. Siyempre parang mga kapatid natin yun, or yung matatanda, parang anak nila, yung mga nandun. Nakakalungkot kasi sarili naman nating teritoryo. Although hindi naman China yung nagbawal, kundi yung sarili nating government authorities, kasi parang maiwasan yung tensyon. Although may dati ng tensyon. Ngayon, from there, papasyalan din nila yung ilang isla natin na may mga nakatirang mga Pilipino. Kagaya nung sa Pag-asa Island, dadalawin din nila. Kung nakita nyo po yung pagkakarga nila ng mga supplies, mga regalo, isang malaking barko. At talagang bayanihan sila dun eh. Pero hanggang Wednesday lang yata, ang bilis naman. Ano ngayon? Saturday hanggang Wednesday, ilang araw lang. Buti na lang, wag naman sanang sumama ang panahon, ano? Sana yung maganda ang panahon. Dito po natin makikita na tayo pong mga Pilipino, kahit na minsan nag-aaway-away tayo, magkakapitbahay, nag-aaway-away. Pero pagdating sa ganitong pagkakataon na tungkol sa pambansang issue, kagaya ng usapang teritoryo, nagkakaisa po ang mga Pilipino, di ba? Tingnan mo yan. Pero naisip, sino kaya ang nakaisip nito? Kahit ako hindi ko ito naisip eh. Magaling yung nakaisip po nito, kudos, na mag-organize ng convoy of civilians, na tinawag nilang Christmas convoy. Sigurado ito, mauulit ito eh. Baka by New Year, who knows? By, tawag dito, Valentine's Day, o summer. Siguro from now on, tuloy-tuloy ito. At baka hindi lang itong grupong ito ang mag-organize, magkakaroon siguro ng iba pang grupo rin. Ang saya nun, di ba? Masaya yun. Kahit na ganun kaliit na bagay, malaking bagay po ito na support, yung pagpapakita ng suporta. Kasi ilang taon na po na itong mga sundalo natin nagbabantay dyan sa BRP Sierra Madre. Wala pa nung panahon niya ni Erap eh. Year 2000, 98. 99 pala yan dyan isinadsan. 1999. Di ilang na? 20 years mahigit na. Tapos ngayon lang may nakaisip na may dumalaw man lang. Diba? Pero magaling po. Okay po itong naisip na ito ng mga organizers na ito. Ako mismo, bow po ako dito
Maraming salamat sa magandang naisip na ito. Maganda po ito, sa totoo lang. Maganda. Salamat. So, ito lang po mga kababayan ang gusto kong iparating sa inyo na, kumbaga, opinion ko, sa loobin ko, tungkol dito sa ilang bagay na labas po sa politika. But actually, may pagka-politika rin, di ba? Kahit na yung Itbulaga, may halong politika. O itong Christmas convoy talagang politika eh. Di ba? So hanggang dito na lamang po muna, maya-maya magtalakay po ulit tayo ng mga national issues, ano? So hanggang dito na lamang at advance Merry Christmas to you. Peace.